Yo, what's up guys? What's up mga daddies? At nagbabalik po ang Bata Makulit. So yun, kung bago lang po kayo sa aming channel, don't forget to click, subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Bata Makulit. Like and follow na lang din po ng ating Facebook page, Baby Francesca Vlogs. So yun, for today's video mga daddies ay panoorin natin yung latest update regarding sa Universal Social Pension. So yun, umpisahan na natin. Unang naghain tayo ng pagtataas sa social pension ng ating mga elderly or senior citizen noong 17th Congress. No? Dahil mula na maipasa itong expanded social pension more than 10 years ago, ang sinasabi doon, bawat 2 taon dapat nire-review ito. Yes. No? So yung 500, dapat kada 2 taon nire-review ito dahil alam naman natin merong inflation kada taon. Ano? Dapat mag-a-adjust. Unfortunately, since naipasa ito Expanded Senior Citizens Act, up to now, walang pagtaas doon sa pensyon. No? In fact, wala ring pag-review na nangyari. No? Kung meron man, ay hindi ito na ipatupad. Kaya during the 17th Congress, tayo ang naghain ng panukalang batas. No? Naamindahan na ito at nabanggit nga ni Kong Ron kanina, ito yung pangunahing nilalaman ng panukalang batas. Tanggalin na yung requirement na indigent. No? Isipin mo, makakatanggap ka ng 500, kailangan mo pang maging sakitin, nanghihina, o disabled. No? Bago ka tumanggap ng 500. Pagkatapos, kung meron kang pensyon sa SSS, GSIS, or meron ka raw natatanggap sa iyong mga kamag-anak, disqualified ka. No? Kahit na may sakit ka, disabled ka, or nanghihina ka. So, sabi namin, dapat tanggalin na yan. No? Responsibilidad ng Estado o ng pamahalaan, ayon sa ating saligang batas, na pangalagaan ang mga disadvantaged sectors. No? And we have to admit na pagdating mo sa iyong sa ating lipunan ngayon, pag seniors ka na, pag elderly ka na, no? Kahit malakas ka na, magtrabaho, pwede ka pa magtrabaho, ay wala nang available. No? So, kailangan mong magkaroon ng pensyon. So, ang debate na lang noong 17th Congress ay ganito. Kailangan ko lang mailahat dyan dito. Sige. Adjustment ba ng pensyon ay para sa lahat? No? So, ito yung concept ng universal pension. No? May nagtutulak kasi noon na talagang wag na nating i-adjust ang 500. Gawin na muna nating universal. No? Lahat makakatanggap ng 500. Kami, ang tindig namin noong 17th Congress, no, i-increase na muna natin yung 500. No? Pagkatapos tanggalin yung requirements na indigent at tapos lalaparan natin yung sino yung makakatanggap. No? So, in consideration doon sa mga wala talagang tinatanggap, qualified sila lahat. Pero naglagay kami ng cap. No? Halimbawa, may tinatanggap ka na sa SSS or GSIS, no, na 5,000 and above, hindi ka na muna makatanggap nitong social pension. Dahil ang isang malaking i-hurdle kasi natin dito na balakid, paraging hinaharang ito ng Department of Budget and Management, no? And the economic manager, sasabihin nila, walang pondo, walang pera. Although sa pag-aaral natin, alam natin merong pwedeng pagkukunan. Ano? So nung 17th Congress, ang naipasa ng, at that time, wala pa kasing Special Committee on Senior Citizens, naipasa ito ng Committee on Population, if I'm not mistaken. Ang chairperson noon ay si Congresswoman Sol Aragones. No? At ang naipasa namin ay amyenda, dagdagan na ng 500, although the original proposal was 2,000, pero siyempre maraming consideration, na-approve yung pag-increase from 500 to 1,000. No? Itataas na siya sa 1,000. Tinanggal na rin yung requirement na indigent or indigent Filipino. No? So, ang ano na lang, ang parang limitation, if you are a recipient of a pension, either from GSIS or SSS, na 3,500 and above, you are already disqualified. No? In consideration niya na para mas maraming mahihirap, unahin natin ang mga mahihirap na makatanggap. No? So yun yung na-approve sa 17th Congress. Unfortunately, hindi na umabot yun sa third reading.
at dahil wala ring counterpart sa Senado. So pumasok ngayon ang 18th Congress. Sa 18th Congress, nag-refile ang mga authors and we were so glad na kung dati 3 o 4 lang ata kami nag-file noon or 5, ngayon marami na nag-file no, ng dagdag pensyon and meron ng counterpart sa Senate. No? I know na si Senator Sani Angara ay meron siyang I think version. If I'm not mistaken, si Senator Villanueva ay meron din. So, ito ang kagandahan ngayon dahil ang both houses ay meron ng version. At meron na rin special committee on senior citizens sa House. At itong different bills na i-refer na doon sa technical working group na pinamumunuan ng ating able colleague, no, si Kong Ron Salo. So, yun na. Nagkaroon na kami ng technical working group, may inapprove na ang technical working group. In fact, na-approve na ito ng committee, special committee. No? Meron na lang refinement konti para mai-report out na ito sa plenary. No? So doon ko nadalhin sa tanong kanina, will this be applicable? Ito rin ba ay para sa pribado lang o para sa mga kasama rin, yung mga retirado galing sa public sector? Lahat po, no, na senior citizens. No? Kung pagbabatayan yung aming inaproba as a technical working group, lahat na senior citizens, kapag umapak ka na ng 60 years old, dahil yun naman ang definition natin, what is a senior citizen or elderly, ay dapat kwalipikado ka na tumanggap ng social pension. No? Magkano? Ang nakasaad dito, after na-consolidate namin, is 1,000 na Kong Ron, no? Kung hindi ako nagkakamali, no? From 500 to 1,000 kasi tinitingnan din namin kung talagang ipilit natin doon sa 2,000 ay baka wala ring mangyayari, no? Dahil sasabihin din ng economic managers, especially now na nasa isang tinding crisis din tayo, nasasabihin nila walang pera, no? So, yun po ang status ngayon. And hopefully dahil may counterpart ito sa Senado ay mas mapapabilis natin. Pero kailangan lang intindihin natin na talagang yung process of legislation ay ang pag-usad talaga ay hindi ganoon kabilis. Gustuhin man natin, no? Dahil meron ding mga priority.